Ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saltico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. This is nothing new. It does not come as a surprise. At magre-recant siyang mga yan. This is part of the harassment and intimidation. This has become a pattern under the present administration. Pasa na po namin yan sa DO, sa Ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot, mas quicker po yung pagdiretso na po yung Ombudsman. Pinilit lang daw tumestigo ni na Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor si Orly Guteza kaugnay ng flood control scandal. Ang dahilan, para raw idiin si dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Basura ang tawag ng testigong si Orly Guteza sa mali-maletang pera na dineliver daw niya sa bahay ng mga politikong sangkot sa mga anomalya sa flood control. Sabi niya yan noon na ibinabasura na niya ngayon. Sa bagong sinumpaang salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit siya ni na Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong September 24, 2025, dinala siya sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong si Mark. Pagdating ni Senator Marcoleta, mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. Sabi niya, hindi at pilit na sinabi niya, sulat lang natin si Sendante. Sa takot ko, sabi ko, sige sir. Inutusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. Nang dumating daw sa resto si Senator Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Guteza, hindi lang ito binasa ni Marcoleta. Siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng affidavit. Simula ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ayon pa kay Guteza, narinig niyang sinabi ni Defensor na ang kanyang gawa-gawang affidavit ang missing link para maiugnay si Romualdez sa delivery ng mali-maletang pera. Ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saltico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Sa salaysay pa ni Guteza, ayaw daw niyang sumunod dahil alam niyang hindi totoo ang ilang detalye. Pero napilitan daw siya dahil takot at dahil sa pangakong cash at educational scholarship para sa kanyang mga anak. Ang sabi pa raw ni Defensor kay Marcoleta, pare, 150 million lang, masaya na tayo. kinabukasan, September 25, naging surprise witness si Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee. Matatanda ang inamin noon ni Marcoleta na nakipagkita siya sa restaurant kina Defensor at Guteza at inamin din niyang nabasa na niya noon ang draft ng testimonya. Nung basahin ni Guteza ang affidavit, napagalitan pa raw siya ni Marcoleta. Napagalitan pa ako ni Senator Marcoleta kasi nag-adlib ako. At ang sabi niya, sundan lang ang nakasulat. Matapos daw ang hearing, September 27 na siya kinontak ng opisina ni Marcoleta at ibibigay raw ang kontak ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ulit ang affidavit. Pero hindi raw pumayag si Guteza. Matatanda ang noong araw na yan, ginisa ng Senado ang affidavit ni Guteza dahil sa notaryo nito. Hindi malinaw sa ngayon kung nasaan si Guteza, pero ang bagong affidavit ay galing kay Attorney Melvin Kalimag na siyang nagnotaryo.
Pinirmahan daw ito noong August 13 sa isang hotel sa Ortigas. Wala pang bagong pahayag si Senator Marcoleta at defensor na parehong nakakulong sa kasong plunder. Pero ang sabi ng abogado ni defensor na si Attorney Ferdinand Topacio, This is nothing new. It does not come as a surprise. At magre-recant yung mga yan. This is part of the harassment and intimidation. This has become a pattern under the present administration. samantala inalmahan naman ni Attorney Guanzon ang pagdawit sa kanya. Dinamay mo pa ako. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Eh, maniniwala ba sa Igutesa na mag-aabogado ako para sa'yo? Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi na raw nakakagulat kung bumaligtad ang nagpakilalang dating security consultant ni Zaldico na si Orly Gutesa ay kay Senator Ping Lacson. Git niya noon pa man daw ay tinuturuan na ito ni Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon hearings. Nasa frontline ng balitang yan si May Ann Los Baños. Noon pa man nababahira na ng pagdududa ang biglaang paglutang ni Orly Regala Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At ngayong binabawi na niya ang kanyang mga akusasyong ibinato niya noon, hindi na raw nagulat ang dating Blue Ribbon Chairman ni Senator Ping Lacson. Tinawag pa nga niyang coached witness ni Senator Rodante Marcoleta si Gutesa. Noong September 25, 2025 hearing, matatanda ang si Marcoleta ang nagpakilala kay Gutesa bilang dating security consultant umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Surprise witness si Gutesa at habang binabasa niya ang kanyang testimonya, ilang beses siyang sinita ni Marcoleta mula sa pag-a-adlib daw. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Okay? Sinita rin ang mga hindi raw nababasa na parte ng testimonya. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Tumayo pa nga si Marcoleta, lumapit kay Gutesa at iniabot ang papel na hawak niya. Ang pasabog ng surprise witness, nag-deliver daw siya ng mali-maletang pera, aka basura, kina Zaldico, dating Congressman Eric Yap at dating House Speaker Martin Romualdez. Bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Matapos ang mga revelasyong yan sa Blue Ribbon Committee, bigla na lang nawalang parang bula si Gutesa. Kasagsagan niya nang nagkaroon ng malawakang protesta dahil sa mga anomalya sa flood control projects. At sa special coverage ng News 5, nagkainitan pa nga sina Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at political analyst na si Maluti Kia nang mapag-usapan ang nawawala noon na si Gutesa. Siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Hindi siya may nag-present dyan. Baka kaalyado niyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama. You are representing government. But still, bakit mo sa akin ipapakita? Do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme? Insulting people. Habang hindi mahagilap si Gutesa, bigla namang lumutang ang mga nagpakilalang bagman umano ni Zaldico na nanlaglag na mga politikong sangkot umano sa flood control scandal. Pero gaya ni Gutesa ngayon, 4 sa 18 bagmen ang nagbaliktad na ng kanilang mga testimonya. Kung laban o bawi ang mga nagpakilalang testigo, paano na uusad ang investigasyon sa flood control scandal? Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, bahala na ang ombudsman sa bagong affidavit ni Gutesa. Napasa na lang po namin yun sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot. Mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman.
Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Naniniwala ang Malacanang na kagagawan ng mga gustong pabagsakin ang Administrasyong Marcos ang pagbaliktad ng ibang testigo sa flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Yan ang binigyang diin ng Malacanang kasunod ng mga laban o bawing testimonya kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal. Una, 4 sa 18 bagmen ang nag-recant. Ngayon naman, pati si Orly Gutesa na dating security aide ni Zaldico. Sabi ng Malacanang, nakakaalarma ang sunod-sunod na pagbabago sa pahayag ng mga testigo. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. Tingin pa ng palasyo, ang paulit-ulit na paglalatag ng maling testimonya ay posibleng bahagi ng destabilisasyon. Maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. Merong nagmamanipula, di umano. Nakarating na raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang balita tungkol kay Gutesa pero hindi na raw ito nagbigay ng reaksyon. Ang gusto lang naman daw ng Pangulo, masunod ang nakasaad sa batas. Panawagan ng Malacanang. Huwag tayo marahuyo. Huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon. Patuloy rin nilang hinihikayat ang mga taong may totoong alam na makipagtulungan sa gobyerno para mapanagot ang mga nasa likod ng pagnanakaw sa perang nakalaan para sa flood control projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kumpiyansa ang ombudsman, nagugulong pa rin ang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal sa kabila ng pagbawi ni Orly Gutesa ng kanyang testimonya. Ang kapo naman ni Romualdez muling giniit na walang ebidensyang nagpapatunay na tumanggap siya ng mali-maletang pera. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tila hindi kawalan para sa Office of the Ombudsman ang pagbawi ni Orly Gutesa ng testimonya sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Sa inilabas na pahayag ng Ombudsman, giniit nilang classic pressure tactic umano ang recantation. Hindi rin daw umiikot sa iisa o iilang testigo ang investigasyon. Meron pa raw silang 28 testigong nakahandang magbigay ng direktang kaalaman sa kaso ni Romualdez. Ayon pa sa Ombudsman, mga uniformado at aktibo pa rin sa serbisyo ang mga testigo, kaya obligado raw ang mga ito na makipagtulungan. Hindi pa raw nababasa ng kampo ni Romualdez ang testimonya ng mga testigong tinutukoy ng Ombudsman, kaya hindi pa raw muna sila makapagkokomento. Gayunman, wala raw silang ebidensyang magkukonekta o mag-uugnay kay Romualdez sa umano'y bilyon-bilyong kickback mula sa flood control projects. Magkakasalungat po ang mga kwento. May mga bumabawi sa dami ng magkakasalungat na kwento. Napakaklaro na walang ebidensya laban kay Congressman Romualdez. Matagal na namin itong sinasabi. Walang kinalaman si Representative Romualdez sa mga paratang sa kanya. Naghain na rin ang abogado ni Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman. Kasama sa isinumite nila ang sinumpaang salaysay ng 25 dating driver at security aide ni dating Congressman Zaldico. Gayon din ang binawing testimonya ni Gutesa. Base raw sa affidavit ng mga dating tauhan ni Ko, wala silang nasaksihang paghahatid ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng gobyerno kabilang si Romualdez. More than 30 statements saying na walang ganyang nangyayari. Sa ebidensya po, no, hindi po pwede yung haka-haka, maaring nangyaring ganito, or marahil, or posible, or walang duda.
Yung mga ganyan statements po hindi po papasa sa pag-evaluate ng hudikatura. Sabi pa raw ng mga dating tauhan ni Ko, maging sila raw ay inoferan na pumirma ng mga nakahanda ng affidavit kapalit ng pera. At ang nag-offer daw ng pera, si Attorney Levito Baligod. Many of them, I think a substantial number said that they were explicitly offered financial reward to join the quote-unquote brave source. A lawyer who is prominently mentioned in some of these affidavits. Sinong lawyer, sir? The one representing them. Baligod. Yes. Wala pang pahayag si Attorney Baligod. Matatandaang nauna na ring nag-recant o binawi ng 4 na nagpakilalang bagman ni Ko ang kanilang testimonya.